Kabanata 1601. Gaano na ako katagal dito? Sa ilalim ng kanyang kamalayan, bahagya niyang alam na may isang taong gumagamot sa kanya. Bagaman may mga paminsan-minsang pagsigaw, pagsipa sa kama, at paghahagis ng mga bagay sa kanya, tunay ngang sinusubukan siyang iligtas nito. Marahil ito ang maalamat na si Francesca Felch. Narinig niyang tinawag nito ang sarili sa pangalang iyon. Kahit hindi niya alam kung paano siya natagpuan nito, nagpapasalamat siya na nakarecover siya. Hindi na kailangang sabihin pa, nakaramdam ng utang na loob si Zachary kay Francesca. Gayunpaman, hindi niya maunawaan kung bakit hindi siya mahanap ni Charlotte at ng kanyang pamilya, kahit napakatagal na. Pakiramdam niya ay may mga taong sumusubaybay kay Francesca. Umaasa ang mga taong iyon na mahahanap siya sa pamamagitan ni Francesca at may masamang balak. Sino ang mga taong iyon? Kung may mga taong sumusubaybay sa akin, ibig sabihin may masamang nangyari sa pamilya ko. Kung hindi, hindi sila magkakaroon ng pagkakataon na saktan ako. Ano ang nangyari sa bahay? Kumusta na kaya si Charlotte at ang mga bata? Kanina sinabi ni Francesca na nasa panganib ang kanyang anak. Sino ang anak niya? Umalis na siya. Habang iniisip ang mga iyon, ibinaling ni Zachary ang ulo niya upang hanapin ang kanyang telepono para makontak si Charlotte. Gayunpaman, napaka-primitive ng lahat sa silid. Wala kahit isang elektronikong kagamitan. Hindi rin niya kayang tawagin at kausapin ang mga hayop tulad ng ginagawa ni Francesca. Kaya wala siyang ibang magawa kundi alisin sa isip ang mga iyon. Sa sandaling iyon, gusto lamang niyang gumaling agad at makauwi. Ang isipin pa lamang na hiwalay siya kay Charlotte at sa kanyang mga anak ay gusto na niyang tumayo at umalis agad. Subalit bukod sa kanyang ulo at leeg, ang ibang bahagi ng kanyang katawan ay matigas at hindi maigalaw. Gayunpaman, nararamdaman niya ang banayad na pagbabago sa kanyang katawan. Ang pamamanhid sa kanyang ulo kanina ay nawala na, at mas lumino na rin ang kanyang pag-iisip. Ibig sabihin, kontrolado na ang lason sa kanyang katawan. Marahil ay tuluyan siyang gagaling sa nalalapit na panahon. Gagaling ako, sigurado ako doon. Nagsimulang umulan sa labas. Sa isang banda, puno ng negatibong kaisipan si Zachary habang nakahiga sa kama. Sa kabilang banda, umalis na si Francesca sa kagubatan sakay ng kanyang lumang van at mabilis na patungo sa Northridge. Sa langit, isang pangkat ng mga agila ang sumunod sa kanyang van sa parehong bilis, pinuprotektahan siya na parang isang convoy. Matapos ay parada ang kanyang van sa likuran ng Northridge, palihim siyang pumasok sa villa. Hating gabi na at lahat ay natutulog na. Ilang babaeng bodyguard lamang ang naka-duty, at madaling nakalusot si Francesca sa kanilang pagbabantay at nakapasok sa villa. Ngunit may nasalubong siyang isang katulong pagpasok niya. May hawak itong bote ng gamot at papunta sa isang silid. Nang makita si Francesca, nagulat ito at babuka sana ang bibig para sumigaw. Ngunit mabilis siyang pinatahimik ni Francesca sa loob lamang ng isang iglap, kaya bumagsak ang katulong sa sahig. Agad na lumapit si Francesca sa katulong at kinuha ang tray sa kanyang kamay. Pagkatapos ay maingat niyang inilapag ang tray sa sahig bago tinulungan ang katulong na sumandal sa dingding. Pagkatapos noon, palihim siyang pumasok sa katabing silid. Sa silid ay may isang lalaking mukhang pamilyar. Ngunit ang malala niyang hitsura ay nagpapakita na nakaranas siya ng matinding pinsala at nahulog sa koma dahil sa lason. Bukod pa roon, hindi rin mahusay o may kakayahan ng doktor na gumagamot sa kanya. Kahit na sumailalim siya sa malaking operasyon sa utak na nagdulot ng matinding pagpayat, hindi pa rin bumuti ang kanyang kalagayan. Sa una ay ayaw siyang pakialaman ni Francesca, ngunit dahil miyembro siya ng pamilyang ito, mabait siyang nagsagawa ng isang misteryosong paggamot sa kanya bago palihim na pumasok sa susunod na silid upang hanapin ang kanyang anak. Mommy, matagal nang naghihintay si Gamma sa tabi ng bintana para sa kanya. Dahil umiikot ang mga agila sa langit, alam niyang dumating na ang kanyang ina. Bagaman natatakpan ng sombrero at face mask ang kanyang mukha, malinaw na makikita ang berdeng tato ng ahas sa kanyang palso. Gamma, anak ko. Tumalon si Francesca papunta sa kanya at mahigpit siyang niyakap. Anak ko, namiss kita ng sobra. Mommy, tumalon si Gamma sa mga bisig ni Francesca at nagsimulang umiyak.
Mommy, nasugatan si Alpha at nasa panganib ang kanyang buhay ngayon. Ano? Nagulat si Francesca nang marinig iyon. Sa sumunod na sandali, hinawakan niya ang mukha ni Gamma at emosyonal na nagtanong. Paano nasugatan si Alpha? Sino ang gumawa nito? Nasaan si Auntie Charlotte? Hindi ba niya kayo pinrotektahan? Kinidnap kami ng masasamang tao pero pinakawalan din kami. Pagkatapos noon, nahulog si Alpha at nabali ang kanyang binti. Bukod pa roon, hindi pa rin natatagpuan sina Robbie at Jamie. Si Auntie Charlotte naman ay palaging inaapi nitong mga nakaraan. Sige, naiintindihan ko na. Punong-puno ng pag-aalala, agad na nagtanong si Francesca. Nasaan si Alpha ngayon? Maaari mo ba akong dalhin doon? Nasa medical room siya sa unang palapag. Karga si Gamma, umakyat si Francesca sa bintana at pumasok sa medical room kung saan nakita niya si Alpha na walang malay. Sa oras na iyon, nakaupo si Morgan at dalawang medical staff sa tabi ni Alpha. Ngunit nakatulog na ang mga medical staff. Samantalang pinupunasan ni Morgan si Alpha ng basang tuwalya. Nang makita niyang nahihirapan si Alpha, nanginginig ang boses niyang sinabi. Alpha, naghahanap ng paraan si Auntie Charlotte para mailigtas ka. Dadalhin ka niya sa ospital kahit gaano pa kalaki ang gastos. Bahagyang gumaan ang pakiramdam ni Francesca nang makita ang eksenang iyon mula sa bintana. Mukhang tunay nga nilang inaalagaan ang anak ko. Miss Morgan. Agad na nabanggit ni Gamma ang pangalan nito. Paglingon ni Morgan, mabilis na naghagi si Francesca ng karayom na tumama sa leeg nito. Nanghina si Morgan at bumagsak sa kama habang hawak pa rin ang tuwalya. Bagaman wala pang 3 taong gulang si Gamma, hindi siya natakot. Sanay siyang tumulong na buksan ang bintana at umakyat papasok sa medical room. Pagkatapos noon, tinakpan ni Francesca ng tela ang mga ilong ng mga medical staff upang mawalan sila ng malay. Samantala, hindi man lang iyon pinansin ni Gamma. Sa halip, isinara niya ang pinto, isinara ang mga bintana, at hinila ang kurtina. Pagkatapos noon, sinimulan ni Francesca ang pagsusuri kay Alpha. Makalipas ang kalahating oras, may isang sasakyan na huminto sa labas habang patuloy pa ring ginagamot ni Francesca si Alpha. Maya-maya ay nagsalita si Charlotte. Nasaan si Morgan? Sabihin ninyo sa kanya na maghanda. Dadalhin natin si Alpha sa Seren Hospital bukas ng umaga. Nasa medical room si Morgan. Sasabihin ko agad sa kanya. Isang babaeng bodyguard ang nagtanong. Miss Lindbergh, tatanggapin ba ng Seren Hospital si Alpha? Hindi ba kontrolado ng pamilya Gold at ng pamilya Noct ang lahat ng ospital? Kaya nga walang ospital na tumatanggap kina Alpha at Ben. Tama iyon. Si Dr. Langon ang dating gumagamot kay Alpha pero pinalayas niya ito sa huli. Hindi pinalayas ni Dr. Langon si Alpha sa ospital. May taong gustong saktan sina Alpha at Ben. Para maprotektahan sila, pinabalik sila ni Dr. Langon kahit na nangangahulugan iyon na sinuwi niya ang utos. Naayos ko na ang lahat. Pagod na sagot ni Charlotte. Sumingit si Lupin. Matagal na oras ang ginugol ni Miss Lindbergh at nakipagkita pa siya mismo kay Mr. Spencer para maisiguro ito. Ngayon ay punuin ninyo ang bathtub ng tubig para makapaligo siya at makapagpahinga ngayong gabi. Ilang araw na siyang walang maayos na pahinga. At kumuha rin kayo ng medicinal broth mula sa kusina. Naiintindihan. Samantala, napakunot ang noo ni Francesca sa pagkalito matapos marinig ang usapan. Hindi ba si Charlotte ang pinuno ng pamilya Noct? Bakit sila lalaban sa kanya? At ano ba ang pamilya Gold? Kinamumuhian ni Francesca ang mga pakana at sabuatan sa mundo ng negosyo, at hindi siya interesado sa pagbabasa ng balita. Kaya wala siyang ideya tungkol sa mga pinakabagong nangyayari. Talk, talk, biglang may kumatok ng marahan sa pinto at nagtanong. Morgan, nandyan ka ba? Oo. Sinubukan ni Francesca na gayahin ang boses ni Morgan habang sumasagot. Sinabi ni Miss Lindbergh na maghanda ka dahil dadalhin si Alpha sa Seren Hospital bukas ng umaga. Sige, nagpatuloy si Francesca sa paggamot kay Alpha matapos siyang sumagot. Dahil nakaramdam ng kakaiba, nais ng babaeng bodyguard na buksan ang pinto upang tingnan ang loob. Nagulat ang babaeng bodyguard nang buksan ni Gamma ang pinto. Gamma, bakit nandito ka? Itinaas ni Gamma ang ulo at malungkot na sinabi.
Dahil hindi ako makatulog, pumunta ako dito para samahan si Alpha. Pinupunasan ni Miss Morgan ang katawan ni Alpha. Kanina ay sobrang hindi siya komportable pero nakatulog na siya ngayon. Dahil natatakpan ng partition ang paningin ng bodyguard, isang anino lamang ang nakita niya na abalang nag-aalaga kay Alpha. Akala niya agad na si Morgan iyon. Kaagad na nagsalita ang bodyguard nang may paghingi ng paumanhin. "Oh, pasensya na, naistorbo ba kita? Gamma, gusto mo bang sumama sa akin sa itaas para makapagpahinga? Tutal hindi dapat nagpupuyat ang mga bata. Ayos lang, gusto kong matulog dito at pumayag naman si Miss Morgan. Magpahinga ka na rin. Good night." Matamis na sagot ni Gamma sa kanyang cute na boses. "Sige, good night." Pagkasabi niyon ay umalis na ang bodyguard sa medical room. Bago isara ang pinto, kumaway pa si Gamma kay Lupin na dumaan sa may hallway. "Lupin, maraming salamat. Magpahinga ka ng maayos." Hindi pa ba natutulog si Gamma? Nagulat si Lupin. Gusto ni Gamma na samahan si Alpha. Paliwanag ng bodyguard. Sa sandaling iyon ay isinara at ikinandado ni Gamma ang pinto bago bumalik sa tabi ng kanyang ina. Perpekto ang kanyang mga sagot upang mawala ang hinala ng iba. Sino ang mag-aakala na ang isang 2 taong gulang na bata ay napakahusay magsinungaling? Bukod pa roon, walang nag-isip na kaya niyang umarte ng ganoon ka-Jose. Hindi naapektuhan si Francesca sa nangyari sa labas at nanatiling kalmado habang ginagamot si Alpha. Sa kaibuturan ng kanyang isip ay alam niyang kayang harapin ni Gamma ang mga taong iyon. Pagkaraan ng kalahating oras, natapos na rin ni Francesca ang paggamot kay Alpha. Biglang lumapit si Charlotte sa medical room at nagsalita. "Titingnan ko si Alpha." Sumagot ang babaeng bodyguard na nakatayo sa labas ng medical room. "Miss Lindbergh, sinabi ni Gamma na nakatulog na si Alpha. Dahil ilang araw ka ng abala, sa tingin ko ay dapat magpahinga ka na muna." Ngunit hindi mapalagay si Charlotte. "Paano ako makakatulog ng maayos? Ipinagkatiwala sa akin ni Danrick ang pag-aalaga sa mga bata pero nabigo ako. Nasaktan sila dahil sa akin. Hindi ako mabuting tiyahin." Nang marinig iyon, napakunot ang noo ni Francesca at bamulong. Bilang tiyahin nila, talagang nabigo kang alagaan sila. Sinubukan ng bodyguard na aliwin si Charlotte. "Miss Lindbergh, huwag mong sisihin ang sarili mo. Ginawa mo na ang lahat ng makakaya mo. Maraming nangyari kamakailan kaya ikaw ang kailangang umako sa buong pamilya. Bukod pa roon, hindi pa rin nasasagap sina Robbie at Jamie. Tama na, magpahinga ka na." Hindi na nagsalita pa si Charlotte at sinimulang paikutan ang doorknob. Samantala, katatapos lamang ni Francesca alisin ang mga karayom sa katawan ni Alpha. Matapos silipin ang pinto ay yumuko siya at bamulong kay Gamma. Pagkatapos noon ay umakyat siya sa bintana at umalis. Nang buksan ni Charlotte ang pinto, naramdaman niya ang malakas na hangin na pumasok sa silid mula sa bintana. Maging ang mga kurtina ay gumagalaw. Lumundag ang puso ni Charlotte at agad siyang tumakbo papunta sa kama. Nakita niya si Alpha na nakahiga sa kama habang natutulog sina Morgan at ang 2 nurse. Si Gamma lamang ang gising at pinupunasan ang kamay ni Alpha gamit ang basang tuwalya. "Gamma," tumingin si Charlotte kay Gamma nang may pagtataka. "Nandito ka ba buong oras?" "Oo, Auntie Charlotte." Kalmadong tumanggo si Gamma. "May pumasok ba sa medical room?" Pakiramdam ni Charlotte ay may kakaiba. "Oo, may isang kuting na tumalon sa bintana kanina pero pinalayas ko na." Hindi man lang kumurap si Gamma habang nagsisinungaling. Ganoon ba? Pinaniwalaan siya ni Charlotte dahil hindi naman kakaiba na may pas ang pumasok sa medical room. Nang mawala ang kanyang pagdududa, tinapik ni Charlotte ang balikat ni Morgan upang gisingin ito. "Morgan, Morgan." Gayunpaman ay mahimbing pa ring natutulog si Morgan at hindi siya sinagot. Nagmalasakit na sinabi ni Gamma. "Auntie Charlotte, hayaan mo munang matulog si Miss Morgan. Pagod na siya matapos magtrabaho dito buong araw. Ikaw din ay dapat magpahinga. Nga pala, pinainom ko si Alpha ng mga tableta na iniwan ni Mommy kanina. Mukhang mas gumaan na ang pakiramdam niya ngayon. Sa tingin ko ay gagaling na siya bukas. Sinabi mo bang pinainom mo si Alpha ng mga tableta na iniwan ng mommy mo dito?" Nagulat si Charlotte. "Diyos ko, Gamma, hindi mo dapat pinapainom si Alpha ng kung ano-anong tableta.
Nag-alala si Charlotte na baka lalong lumala ang kalagayan ni Alpha kaya agad niyang pinatawag ang bodyguard upang kunin si Helen. Bukod sa bata pa si Gamma, nag-aalala si Charlotte na baka may nainom si Alpha na gamot na maaaring makasama sa kanya. Sa oras na iyon ay natutulog na si Helen. Nang malaman niyang pinainom ni Gamma si Alpha ng hindi kilalang tableta, agad siyang nagpunta sa medical room at nagsimulang magreklamo sa ostrination. Bakit hindi ninyo mabantayan ang isang maliit na bata? Agad namang humingi ng paumanhin si Charlotte. Miss Wright, pasensya na sa pag-abala sa ganitong oras ng gabi. Kasalanan talaga namin ito. Nakipag-ugnayan na ako sa ospital at maipapasok si Alpha bukas ng umaga. Maaari mo bang tingnan muna si Alpha ngayon? Nag-aalala ako na baka may mangyaring masama. Wala nang magawa si Helen kundi suriin si Alpha. 2:00 na ng madaling araw at hindi na napigilan ni Gamma ang paghikab habang kinukusot ang kanyang mga mata dahil sa pagod. Nagpasya si Lupin na dalhin si Gamma pabalik sa kabilang silid upang makapagpahinga siya. Bagaman mukhang nakagawa ng problema si Gamma, alam nilang ginawa niya iyon dahil nag-aalala siya sa kanyang kapatid. Habang paakyat sila ng hagdan, inaliw ni Lupin si Gamma. Nainip lang si Auntie Charlotte dahil nag-aalala siya kay Alpha. Gamma, huwag kang malungkot tungkol doon. Naiintindihan ko. Matapos suriin si Alpha, hindi napigil ang mapabulalas ni Helen. Ang kakaiba, bumaba na ang lagnat niya at mas gumanda ang kanyang kalagayan. Nagulat si Charlotte sa sinabi ni Helen. Ha, sigurado ka? Agad na kumuha si Helen ng sample ng dugo ni Alpha. Hayaan mong magsagawa ako ng blood test para sa kanya. Malalaman natin agad ang resulta. Sige. Hindi na nang ahas si Charlotte na matulog at piniling maghintay sa medical room. Pagkalipas ng kalahating oras, nagmamadaling lumapit si Helen kay Charlotte dala ang test report at masayang sinabi. May mga pagbabago sa kanyang dugo. Bagaman bahagya lamang ang pagbuti ng mga resulta, magandang simula na ito. Tuwang-tuwa si Charlotte. Napakaganda. Mukhang nakatulong ang gamot kay Alpha kahit hindi sinasadya. Samantala, natuwa rin si Helen. Tama, maaari mo bang tanungin si Gamma kung anong tableta ang pinainom niya kay Alpha? May natira pa ba? Tatanungin ko siya. Pagkasabi niyon ay agad na pumunta si Charlotte sa silid ni Gamma. Sa oras na iyon ay katatapos lamang tulungan ni Lupin si Gamma na maligo at matulog. Kinukusot ni Gamma ang kanyang mga mata at mukhang inaantok na. Biglang pumasok si Charlotte at hinawakan ang kamay ni Gamma. Hindi mapigil ang tanong niya, Gamma, alam mo ba? Gumana ang mga tableta na pinainom mo kay Alpha. Bumaba na ang lagnat niya at gumanda rin ang resulta ng dugo niya. Ikaw ang nagligtas kay Alpha. Napakagaling mo. Talaga ba? Tuwang-tuwa si Gamma dahil alam niyang gumana ang paggamot ng kanyang mommy. Nagpatuloy si Charlotte sa pagmamadaling magtanong. May natira pa bang tableta na iniwan ng mommy mo dito? Hindi sapat na minsan lang siya uminom. Maaaring kailanganin niyang ipagpatuloy iyon. Wala, umiling si Gamma at sumagot. Pero sa tingin ko ay gagaling na si Alpha at hindi na kailangang pumunta sa ospital. Bahagyang pagka-dismaya ang lumitaw sa mukha ni Charlotte. Talaga ba? Sige, alam mo ba kung ano ang mga tableta na iyon? May label ba iyon? Wala, muling umiling si Gamma. Si mommy mismo ang gumawa ng mga tableta kaya, wala itong label o pangalan. Muling bumigat ang puso ni Charlotte. Sige, magpahinga ka na. Hindi na kita guguluhin. Okay, good night Auntie Charlotte. Kumaway si Gamma sa kanya na parang masuner ang bata. Habang paalis si Charlotte, napansin niya ang isang dahon na may kaunting lupa sa may frame ng bintana. Nang mapansin iyon ay lumapit siya sa bintana upang isara ito. Bigla niyang napansin na may isang sanga ng puno ng osmundas sa labas na nakabaluktot. May pumasok na ideya sa kanyang isip kaya lumingon si Charlotte kay Gamma at nagtanong. Gamma, saan mo nakuha ang mga tableta? Matagal na iyong ibinigay sa akin ni mommy. Lagi ko yung tinatago sa bag ko. Pagkasagot ni Gamma ng inaantok ay niyakap niya ang maliit niyang unan at nakatulog. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 1605. Hehe, palaging inilalagay ni Gamma ang kanyang mga matatamis sa kanyang bag.
Sino ang mag-aakala na may itinago rin pala siyang mga tableta na nakapagliligtas ng buhay? Casual na dagdag ni Lupin. Makalipas ang ilang sandali, tahimik na umalis si Charlotte sa silid. Samantala, pinagsasabihan ni Helen ang mga nurse sa ibaba. Kinuha ko sila para alagaan ang bata. Paano sila nakatulog ng mahimbing at ayaw pang magising? Nagkataong narinig yun ni Lupin nang lumabas siya sa silid ni Gamma. Talagang nakakatuwa. Kukuha ba tayo ng mga bagong nurse bukas? Pagkatapos ay nag-utos si Charlotte. Maaari mo bang tingnan kung gising na si Morgan? Inisip ni Lupin na marahil ay galit si Charlotte kay Morgan kaya agad siyang nagpaliwanag. Baka sobrang pagod lang si Morgan dahil inalagaan niya ang mga bata buong araw. Pagsasabihan ko siya mamaya. Tingnan mong mabuti kung may marka ng tusok sa kanyang leeg. Mahinang sabi ni Charlotte. Natigilan si Lupin. Ha! Marka ng tusok. Gawin mo na lang. Hindi na nagpaliwanag pa si Charlotte. Naiintindihan. Matapos suriin ang leeg ni Morgan, nagulat si Lupin. Oo, may maliit na marka ng tusok sa kanyang leeg. At natutulog pa rin siya. Pero nagising na ang dalawang nurse. Nang tanungin ko sila kung ano ang nangyari, sinabi nilang pagod na pagod sila kanina kaya sumandal sila sa upuan at agad nakatulog. Matapos magulat ay maingat na nagtanong si Lupin. Miss Lindbergh, maaari bang may pumasok sa medical room? Bahagyang nainis si Charlotte. Pinaghihinalaan ko na si Francesca yun. Malamang ay pumunta siya dito para iligtas si Alpha. Talaga, nagulat si Lupin. Pinaghihinalaan ko lamang pero hindi rin ako 100% sigurado. Talk, talk. Nang may kumatok sa pinto, sinabi ni Charlotte. Pumasok ka. Pumasok si Emma at masayang sinabi. Pagkatapos kong tingnan si Ben kanina, sinabi ni Miss Wright na bahagyang gumalaw ang daliri niya. Ha! Nanlaki ang mga mata ni Lupin. Sa sumunod na sandali ay mabilis siyang tumakbo palabas ng silid upang tingnan si Ben. Samantala, sinusuri ni Helen si Ben upang muling kumpirmahin ang kanyang kalagayan. Nakatayo sa gilid si Lupin na nakakross ang mga braso at naghihintay ng may kaba. Bukod pa roon, inoobserbahan din ni Charlotte ang kalagayan ni Ben. Makalipas ang ilang sandali, tinanggal ni Helen ang kanyang stethoscope at masayang inanunsyo. May mga palatandaan na magigising na siya. Kahit bahagya lamang gumalaw ang isang daliri ni Ben, magandang senyales pa rin ito na siya ay gumagaling na. Salamat sa Diyos. Hindi napigilan ni Lupin na umiyak sa tuwa. Maraming salamat Miss Wright. Tuwang-tuwa rin si Charlotte. Ngunit tila naguluhan si Helen. Pakiramdam ko ay may mali. Kung tutuusin, hindi pa dapat gaganda ang kanilang kalagayan ngayon dahil hindi naman gaanong maganda ang epekto ng paggamot ko. Bakit bigla na lamang gumanda ang kanilang kalagayan ngayon? Salamat sa Diyos. Hindi na yun masyadong inisip ni Lupin. Labis siyang emosyonal nang malaman niyang malapit nang magising si Ben mula sa koma. Oo, siguradong tinulungan tayo ng Diyos. Bumaba na ang lagnat ni Alpha at gumanda na rin ang kalagayan ni Ben. Napakaganda. Masayang sabi ni na Jade at Emma. Sumingit si Helen. Hindi bumaba ang lagnat ni Alpha dahil sa akin kundi dahil sa mga tableta na iniwan ng kanilang ina. Nga pala Miss Lindbergh, natanong mo na ba si Gamma? May natira pa bang mga tableta? Sa sandaling iyon ay ngumiti si Charlotte. Wala na, pero siguradong gagaling si Alpha. Kung ganoon, dadalhin pa ba natin si Alpha sa ospital? Tanong ni Jade. Desididong sinabi ni Charlotte. Ayos lang. Dito na lang natin siya panatilihin. Dahil bumaba na ang lagnat ni Alpha, hindi na kailangang dalhin siya sa ospital. Marami ring hindi tiyak na bagay doon. Napakunot ang noo ni Helen at sinabi. Ngunit dahil kulang ang mga medical equipment dito sa bahay, mahirap para sa akin na gamutin sila. Paano kung bumalik ang lagnat ni Alpha? Inaliw siya ni Charlotte. Bantayan ninyo sila ng mabuti. Kapag bumalik ang lagnat ni Alpha, saka natin siya dadalhin sa ospital. Lumalamig na rin ang panahon kaya magpahinga na kayo. Sige, magpapahinga na ako. Tawagin ninyo ako kung may mangyari. Maraming salamat. Pagkaalis ni Helen, tinanong ni Jade si Charlotte kung papalitan ba nila ang dalawang nurse na naka-duty noong nakaraang gabi. Nagulat sila nang hindi ito pinansin ni Charlotte at sinabi sa kanila na ipagpatuloy lamang ang kanilang duty.
Bukod pa roon, sinabi pa niya na sabihin lamang ang magandang balita kay Morgan kapag nagising na ito. Inisip ni na Jade at ng iba pa na ayaw lamang sisihin ni Charlotte si Morgan dahil nakatulog ito habang naka-duty. Kalaunan ay sinamahan ni Lupin si Charlotte papunta sa kanyang silid. Hindi niya napigil ang magtanong, Miss Lindbergh, sa tingin mo ba babalik si Francesca ngayong gabi? Hindi lamang ngayong gabi, maaaring bumalik siya gabi-gabi hanggang sa tuluyang gumaling si Alpha. Sa sandaling iyon ay sigurado na si Charlotte na si Francesca ang gumamot kina Alpha at Ben. Ibig mong sabihin ay ginamot din ni Francesca si Ben. Nalito si Lupin. Agad na sagot ni Charlotte ng may kumpiyansa. Sa tingin ko oo. Kahit matagal na silang ginagamot ni Miss Wright, halos walang naging progreso. Kaya sa tingin ko gumanda ang kalagayan ni Ben ngayon dahil kay Francesca. Naging mausisa si Lupin. Bakit ililigtas ni Francesca si Ben? Narinig ko kasi na magulo ang ugali niya at hindi siya mapagbigay. Sa oras na iyon ay natuwa si Charlotte. Maaaring nasa magandang mood lang si Francesca o itinuring niyang bahagi ng pamilya si Ben. Sino ang nakakaalam? Bukod pa roon, ginamot din niya si Zachary. Mabuti na lang at handa siyang iligtas sila. Tumanggo si Lupin. Oo, sana ay palagi na siyang nasa magandang mood at iligtas din si Ben. Sa sumunod na sandali ay pinaalalahanan ni Charlotte si Lupin. Kung hindi ka pa rin mapalagay, ipalagay mo kina Beta at Gamma ang ilang matatamis sa tabi ng kama ni Ben. Ha! Natigilan si Lupin ng ilang saglit ngunit agad ding naunawaan. Naiintindihan ko. Maraming salamat Miss Lindbergh. Pagkasabi niyon ay masayang umalis si Lupin sa silid ni Charlotte. Samantala, nagkaroon ng kontentong ngiti ang mga labi ni Charlotte. Lumipas na ang pinakamadilim na mga araw at unti-unti nang nagiging maayos ang lahat. May ilang bakas na tungkol sa kinaroroonan ni na Robbie at Jamie. Bukod pa roon, malaki na rin ang ikinabuti ng kalagayan ni na Alpha at Ben. Ngayon na nasaksihan ni Charlotte ang parang makajos na kakayahan ni Francesca sa medisina, naniniwala siyang gagaling din agad si Zachary. Dahil doon ay sa wakas ay nakaramdam ng ginhawa si Charlotte at nakahinga ng maluwag. Pagod na pagod siya kaya nahiga siya sa kama matapos maligo ng mainit at agad nakatulog. Maagang maaga kinabukasan ay nagising si Charlotte dahil sa isang tawag sa telepono. Inaantok niyang kinuha ang telepono at narinig ang pamilyar na boses. Darling. Sandaling natigilan si Charlotte bago siya sumagot. Darling. Tumawa ang lalaki ng walang hiya at sinabi. Mabuting babae. Mabilis kang nasanay sa relasyon natin. Magaling. Agad na natauhan si Charlotte. Chris, may sakit ka ba? Sadyang sumagot ang lalaki. Oo, may sakit ako sa pag-ibig. Nagkasakit ako dahil sa labis na pangungulila sa iyo. Baliw ka. Nandidiri si Charlotte at akmang ibababa ang telepono. Huwag kang maging napakalupit. Paano ka naging napakalamig gayong nagkaroon tayo ng isang napaka-intimate na gabi? Biro ni Chris. Lumayas ka. Habang ibababa sana ni Charlotte ang telepono, mabilis na idinagdag ni Chris. Gusto mo pa bang malaman kung nasaan ang mga anak mong lalaki? Agad nagbago ang isip ni Charlotte dahil sa sinabi ni Chris. Sa sumunod na sandali ay nagmamadali siyang nagtanong. May nahanap ka na bang bakas? Sabihin mo sa akin ngayon. Sok, tingnan mo nga naman. Nagiging ibang tao ka agad kapag may mahalagang bagay para sa iyo. Masyado kang praktikal, aking darling. Pang-aasar ni Chris. Tigilan mo ang kalokohan at sabihin mo na ngayon. Mabalis ang utos ni Charlotte. Ngunit pinili ni Chris na bitinin siya. Pag-usapan natin ng personal. Magkita tayo sa Storm Hotel ng alas 10 ngayong gabi. Ikaw, sa sandaling iyon ay ibinaba ni Chris ang telepono bago pa makapagsalita si Charlotte. Nagngangalit sa galit si Charlotte at napakagat sa kanyang mga ngipin. Sa kaibuturan ng kanyang puso, sinisisi niya ang sarili dahil minamaliit niya si Chris. Bakit isusugal ni Chris ang lahat dahil lamang sa isang gabi? Bukod pa roon, alam na alam niya kung paano pakitunguhan ang mga babae. Dahan-dahan niyang dudurugin ang aking dignidad at magbibigay lamang ng ilang bakas hanggang sa tuluyan niya akong makontrol. Sa oras na mailigtas ko ang mga bata, maaaring tuluyan na akong wasak. Kagabi, humingi ako ng pabor kay Peter sa sultry night upang makaligtas doon. Ano ang gagawin ko ngayong gabi?
Ngunit kung hindi ako pupunta, wala rin akong makukuhang bakas. Tutal hindi ko pa rin natatagpuan sina Robbie at Jamie. Sa sandaling iyon, sumakit ng husto ang ulo ni Charlotte at hindi na siya makatulog. Matapos mag-isip sandali, tinawagan niya si Gordon upang tanungin ang pinakabagong balita. Nagulat si Gordon. Nakipag-ugnayan na ako kay Mr. Judd. Talagang pamilyar siya sa mga pabrika sa Yaleview at malaki ang naitulong niya sa akin. Naniniwala siyang maaari nating unahin ang 7 pabrika upang hanapin ang ating mga target. Kaya inihahanda ko na ang aking mga tauhan. Sige, sabihin mo sa akin kapag may balita ka na. Bukod pa roon, sasabihin ko rin sa iyo kung may makuha akong bakas. Naramdaman ni Charlotte na may pag-asa pa. Naiintindihan ko, babalik na ako sa trabaho ko ngayon. Sige, pagkatapos ibaba ang tawag, pagod na bumangon si Charlotte sa kama at gustong magayos ng sarili. Sa sandaling iyon ay nakita niya ang ilang mga link ng balita na ipinadala ni Lucy kaya nagpasya siyang tingnan ang mga iyon. Ipinahayag ng mga pahayagan na ang tinatawag na Zachary at Charlotte ay nagdiborsyo na at ipinakita pa ang kanilang divorce certificate. Sa makatuwid, wala nang kinalaman si Charlotte sa pamilya Noct at sa Noct Group. Sa madaling salita, babalik na ang lahat sa mga kamay ni Zachary. Bukod pa roon, sinabi ni Chris sa mga reporter na pamamahalaan niya ang Noct Group ng masigasig upang makabuo ng isang imperyo ng negosyo. Higit pa rito, sineseryoso niya ang mga usapin tungkol sa relasyon. Kahit na mag-asawa siyang muli sa hinaharap, pipili siya ng isang matuwid na babae na may malinis na pinagmulan. Hindi napigil ang matawa ni Charlotte nang makita ang balita. Humanga rin siya sa maingat at magkakaugnay na plano ni Jessie. Una ay pinilit siya ni Jessie na pirmahan ang kasunduan sa diborsyo at naghanap pa ng abogado upang kumpletuhin ang mga kinakailangang proseso. Pagkatapos noon ay ginawa nilang publiko ang kanilang diborsyo at tinuruan si Chris kung paano sasagutin ang mga tanong ng mga reporter, umaasang maaari nitong pakasalan ang anak ng pamilya Gold sa hinaharap. Gayunpaman, nais malaman ni Charlotte kung papayagan ba ni Jessie si Chris na pakasalan si Nancy o ang kanyang panganay na anak na babae. Narinig ni Charlotte na ang panganay na anak na babae ni Jessie ay tuso at handang gawin ang anumang kinakailangan upang makamit ang kanyang layunin. Bukod pa roon, lalong tumitindi ang kompetisyon niya kay Nancy. Ngunit wala ng oras si Charlotte upang mag-alala tungkol doon dahil kailangan niyang maghanap ng paraan upang mailigtas sina Robbie at Jamie at gamutin sina Alpha at Ben. Maaari niyang harapin si Jessie kapag ligtas na ang lahat sa kanila. Pagkatapos noon ay ibinaba ni Charlotte ang kanyang telepono at nais mag-ayos ng sarili. Biglang tumawag si Johan kay Charlotte at emosyonal na sinabi, "Charlotte, kakakuha ko lang ng balita na papayagan akong mag-leave ng kumpanya dahil hindi raw ako maganda ang pakiramdam." Bukod pa roon, kumuha pa sila ng isang batang it na lalaki mula sa Coandria upang pumalit sa aking posisyon. Napakawalang hiya, dahil nasa aking mga kamay ang mahahalagang proyekto ng kumpanya, gusto nilang magsagawa ng kudeta laban sa akin. Nang marinig iyon, nagalit din si Charlotte. Dahil naglakas loob silang galawin ka, natatakot ako na karamihan sa mga matataas na opisyal ay napalitan na. Sa sandaling iyon ay may isa pang tawag mula kay Callum. Galit na galit si Johan. Tama ka, ang mga miyembro ng board kabilang si Callum ay napalitan na. At inakala pa niyang kung pupurihin niya ang impostor ay magkakaroon siya ng paraan upang makaligtas. Ngunit nang mapalitan din siya, tumawag siya sa akin upang humingi ng tulong. Sobrang galit ko kaya hindi ko napigil ang pagsabihan siya. Dahil napalitan na rin ako, ano pa ang magagawa ko upang tulungan siya? Mr. Stark, huwag ka munang magpadala sa emosyon. Hayaan mong humanap ako ng paraan. Inaliw siya ni Charlotte. Nakipag-ugnayan ka na ba kay Danrick? Ngayon ay inilagay ni Johan ang lahat ng kanyang pag-asa kay Danrick. Naniniwala siya na kayang labanan ni Charlotte ang pamilya Gold sa tulong ni Danrick. Hindi ko pa rin siya makontak. Hindi alam ni Charlotte kung paano sasabihin kay Johan na hindi siya matutulungan ni Danrick dahil sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Hindi niya kayang gambalain ito sa isang napakahalagang oras. Bumantong hininga si Johan at sinabi, "Masyado lang akong nag-aalala kaya paulit-ulit kitang hinihikayat na makipag-ugnayan kay Mr. Lindbergh. Kung iisipin,
duda akong magagawa niyang harapin ang ibang bagay ngayon. Oo, sang-ayon ni Charlotte. Gayunpaman, susubukan kong humanap ng paraan. Pesimistiko si Johan. Napakaraming karanasan ng kabilang panig. Perpekto ang bawat galaw niya. Wala ni isa sa atin ang makakatapat sa kanya. Maliban na lamang kung bumalik ang tunay na Mr. Noct, tiyak na matatalo tayo sa laban na ito. Sigurado akong may paraan. Inaliw siya ni Charlotte. Siguradong napakahirap para sa iyo. Hindi ko na dapat dinadagdagan ang iyong problema pagdating sa mga bagay ng kumpanya. Mag-focus ka na lamang sa paghahanap sa iyong mga anak. Taos-pusong payo ni Johan. Walang ibang mas mahalaga kaysa sa kaligtasan ng mga bata. Naiintindihan ko. Nalungkot si Charlotte at hindi na makapagsalita. Ibababa ko na ang tawag. Ingatan mo ang sarili mo. Sabi ni Johan bago niya ibinaba ang tawag. Mabigat ang puso ni Charlotte habang tumungala sa mga larawan ng kanilang kasal na nakasabit sa dingding. Sa mga larawan, tinitingnan siya ni Zachary nang may labis na lambing. Napuno ng luha ang kanyang mga mata at bumulong siya. Hubby, nasaan ka? Bumalik ka na agad. Hindi ko na kaya. Sa kailaliman ng kagubatan, pakiramdam ni Zachary ay narinig niya ang tawag ni Charlotte. Bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata at sumigaw. Charlotte, sa wakas ay nagising ka na rin. May nagsalita sa malamig at mapanghamak na tinig. Kung patuloy kang mananatiling walang malay, patuloy na magdurusa ang iyong asawa at mga anak sa kamay ng mga nang-aapi. Ano ang sinabi mo? Dahan-daang ibinaling ni Zachary ang kanyang ulo at napakunot ang noo nang makita ang isang babae na may madilim na berdeng face mask. Nagluluto si Francesca sa sandaling iyon habang natutulog si Sam sa kanyang balikat. Nang marinig ni Sam na nagsalita si Zachary, sumulyap ito sa kanya bago muling nakatulog. Kinidnap ang iyong mga anak na lalaki at inaapi ang iyong asawa ng pamilya Noct. Isa kang walang silbing lalaki. Patuloy siyang pinagsabihan ni Francesca. Ang mas masama pa ay nagdusa rin ang aking mga anak dahil dito. Kinidnap din ng mga walang hiya na iyon ang aking 3 sanggol, at malubhang nasugatan si Alpha. Sa puntong iyon ay lalo pang nagalit si Francesca. Kapag nalaman ko kung sino ang nasa likod nito, pagbabayaran ko siya. Ibig mong sabihin, natarante si Zachary at nais bumangon ngunit hindi siya makagalaw. Inikat niya ang kanyang leeg hanggat kaya at nagtanong. Kinidnap ang mga anak kong lalaki. Sino ang gumawa nito? Huwag kang magtanong ng mga walang kwentang tanong. Paano ko malalaman? Masamang tumingin si Francesca sa kanya. Kung alam ko, hinabol ko na sana siya. Ano ba talaga ang nangyari? Balisa siyang nagtanong. Ano pa ang alam mo? Inip na sagot ni Francesca. Inapi ng pamilya Noct, kasama ang pamilya Gold si Charlotte. Pinalayas din nila ang isang pasyenteng vegetative, isang pilay, at si Alpha. Ayaw nila silang manatili sa ospital. May lagnat si Alpha at kinailangan pang magmakaawa ni Charlotte sa isang matandang lalaki na ang pangalan ay Spencer o kung ano man iyon para lamang makakuha ng pwesto sa ospital. Matagal ko nang narinig na hindi mabubuting tao ang pamilya Noct at napatunayang totoo iyon. Habang nakahiga kang halos patay na, sinamantala nila ang pagkakataon upang apihin ang mga walang kalaban-laban na tao. Isang grupo ng mga walang hiya. Sandali, sinubukan ni Zachary na unawain ang mga sinasabi ni Francesca. Hindi maayos ang pagkakasunod-sunod ng kanyang kwento at hindi pa niya alam ang ilan sa mga pangalan. Halos wala rin itong naitulong sa kanya. Gayunpaman, matapos pag-isipan ng mabuti ang kanyang kwento, unti-unti niyang naunawaan kung ano ang nangyayari. Tinutukoy mo marahil ang pamilya Gold ng Coandrea. Habang wala ako, malamang sinubukan nilang nakawin ang mga ari-arian ng Noct Group. Ipinapalagay ko na ang walang hiyang si Chris ay kasabwat nila. Magkasama nilang kinuha ang board of directors at pinalaya si Charlotte sa pamilya Noct. Pagkatapos noon ay kinidnap nila ang mga bata upang bantaan si Charlotte. Tungkol naman sa pasyenteng vegetative, maaaring si Ben iyon. Nabaril siya habang sinusubukang iligtas ako. Malamang buhay pa siya ngunit nasa coma pa rin. Tungkol naman sa pilay, maaaring si Bruce o si Marino. Nasugatan sila habang inililigtas ang iba mula sa apoy. Hindi mahalaga kung ano ang mga pangalan nila. Sa ngayon, ang kailangan mo lang malaman ay binubuli ang asawa mo, kinidnap ang mga anak mong lalaki,
at ang mga ari-arian ng pamilyang Noct ay malapit ng maaga ng iba. Sandaling natigilan si Francesca bago siya sumigaw. Sandali lang, mali iyan. Isinugol ko ang buhay ko para iligtas ka. Ginawa ko ang lahat para gamutin ka para masingil kita ng napakalaking bayad sa paggamot. Kung magiging mahirap ka, paano ko makukuha ang pera ko? Kaya kailangan mo akong tulungan. Biglang binaligtad ni Zachary ang usapan. Natulala si Francesca at sandaling natagalan bago siya nakapagsalita. Kailangan kitang tulungan. Ano ang ibig mong sabihin? Makukuha mo lang ang bayad sa paggamot kung tutulungan mo ako, sabi ni Zachary. Sa ganoong paraan, mas mabilis ka ring makakasama muli ng mga baby mo. Tama ba ako, Miss Francesco? Paano mo nalaman na ako si Francesco? Mukhang nagulat si Francesca. Hindi lang iyon ang alam ko. Alam ko rin na ikaw ang asawa ni Danric at ang ina nina Alpha, Beta, at Gamma. Kahit na napakahina ni Zachary sa sandaling iyon at hirap magsalita, nananatili pa rin siyang dominante at matalas ang isip tulad ng dati. Huwag kang magsalita ng kalokohan. Hindi ako asawa ng gagong iyon. Wala akong kahit anong kinalaman sa kanya. Galit at balisang sagot ni Francesca. Pero paano mo nalaman ang lahat ng iyon? Sinabi mo kanina na nadamay ang mga baby mo sa kaguluhang ito at nasaktan si Alpha. Halata na iyon. Bahagyang kumunat ang noo ni Zachary, pakiramdam niya ay parang nakikipag-usap siya sa isang taong mababa ang katalinuhan. Mukhang matalino ang Francesco na ito, pero sa totoo lang, hindi mas mataas ang talino niya kaysa kay Charlotte. Hindi pa rin iyon tama. Iniisip ng lahat na isa akong matandang lalaki. Halos walang nakakaalam ng tunay kong pagkatao. Paano mo nalaman? Matagal bago nalaman ni Charlotte ang katotohanan at kinailangan pa niyang pumunta kay Mr. Felch para magtanong. Sa huli, ang mga baby ko pa ang nagbigay ng mga palatandaan tungkol sa pagkakakilanlan ko. Doon lang nalaman ni Charlotte ang totoo. Kaya paano mo nalaman ang lahat ng ganoon kabilis? Mukhang naiinis si Francesca. Hindi siya makapaniwala na napakabilis na hulaan ni Zachary ang tunay niyang pagkatao. Kasabay nito, nagsimula rin niyang pagdudahan ang sarili niyang talino. Hindi niya maiwasang makaramdam ng sama ng loob dahil doon. Nawalan ng masabi si Zachary. Ipinihit niya ang kanyang mga mata, kumalma, at nagsalita. Hindi mahalaga iyon. Ang pinakamahalaga ngayon ay tulungan mo ako. Bakit kita tutulungan? Matigas ang tono ni Francesca at naghagis pa siya ng kabute sa ulo ni Zachary. Kailangan mo akong tulungan kung gusto mong makuha ang espesyal mong bayad sa paggamot. Pinilit ni Zachary na maging mapagpasensya. Kapag nakuha mo na ang bayad, maaari mo nang dalhin ang mga baby mo sa paborito mong lugar at mamuhay ng tahimik. Ikaw, mas lalo pang nagulat si Francesca. Paano mo nalaman? Sa itsura pa lang ng lugar na ito, masasabi kong hindi ka materyalistikong tao. Humingi ka ng napakalaking pera dahil gusto mo itong iwan para sa mga anak mo. Bukod pa roon, pabigat sa iyo ang kondisyon ko. Maaari mo naman akong dalhin sa asawa ko. Mas madali sana para sa iyo na gamutin ako kung nasa ilalim ka ng proteksyon niya. Pero pinili mong dalhin ako at magtago. Ibig sabihin ay ayaw mong matagpuan ka ni Danric sa pamamagitan niya. Malinaw na gusto mong lumayo sa pamilyang Lindbergh. Gusto mong dalhin ang mga anak mo at mamuhay ng sarili mong buhay. Maingat na ipinaliwanag ni Zachary ang kanyang pagsusuri. Tama ba ako? Sabi nila matalino ka. Mukhang totoo nga. Pumikit ng bahagya si Francesca at masamang tumingin kay Zachary. Sige nga, paano kita tutulungan? Hanapan mo ako ng mobile phone at computer, utos ni Zachary. Pagkatapos nyun, gamutin mo ako sa lalong madaling panahon. Madali lang ang unang dalawa. Ibinalik ni Francesca ang pansin niya sa niluluto niyang sabaw. Tungkol naman sa paggamot mo, may naabot akong hadlang at hindi ako makahanap ng solusyon. Mukhang kailangan ko talagang pumunta sa Phoenix City at hanapin si Miss Felch. Kabanata 1610. Patay na si Mr. Felch, mahina ngunit malinaw na sabi ni Zachary. Hindi mo ba alam? Ano? Natulala si Francesca. Totoo ba iyan? Kailan nangyari iyon? 2 buwan na ang nakalipas. Maikling ikinwento ni Zachary ang nangyari. Pumanaw siya sa HCT.
Kami ni Charlotte ang naghatid sa kanya at pumunta pa kami sa Mount Phoenix para isagawa ang huling ritual para sa kanya. Lumaki ang mga mata ni Francesca sa gulat at hindi makapaniwala. Patay na si Mr. Felch. Totoo bang wala na siya? Nakikiramay ako. Napansin ni Zachary na may malasakit pa rin si Francesca kay Mr. Felch. Kapag naging guro mo ang isang tao, mananatili siyang guro habang buhay. Si Mr. Felch ang nagpalaki sa kanya at nagturo ng lahat ng nalalaman nito sa medisina. Ang ganitong kabutihan ay hindi kailanman mabubura ng panahon. Hindi man lang niya ako kinontak kahit malapit na siyang mamatay. Yumuko si Francesca at mukhang nalungkot. Galit pa rin ba siya sa akin? Sa tingin ko hindi. Naalala ni Zachary ang mga nangyari bago pumanaw si Mr. Felch. Bago siya umalis, binigyan niya ako ng isang reseta at sinabi niyang hanapin kita. Ikaw lang daw ang taong makakapagligtas sa akin sa mundong ito. Nagulat si Francesca. Talaga bang sinabi niya iyon? Oo, tumango si Zachary. Iyon ang dahilan kung bakit nagpadala ako ng mga tao para hanapin ka. Ang problema, akala namin ay naghahanap kami ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Kung ganoon, ano ang ibig niyang sabihin? Kumunot ang noo ni Francesca. Hindi niya kailanman inaprubahan ang mga ginagawa ko. May utang na loob si Mr. Felch sa ama ni Charlotte. Kaya ginawa niya ang lahat para gamutin si Charlotte at ang mga bata. Bukod pa roon, mahal na mahal niya si Charlotte, kaya naging mabuti rin siya sa akin. Bago siya pumanaw, ang lason sa katawan ko ay umabot na hanggang sa mga buto ko. Lumalala na ang kondisyon ko. Ginamit niya ang lahat ng natitira niyang lakas para magsulat ng isang reseta. Sa kasamaang palad, wala na siyang lakas para gamutin pa ako. Kaya sinabi niyang hanapin kita. Para sa akin, ibig sabihin yun ay kinikilala niya ang kakayahan mo sa medisina at pati ikaw bilang tao. Taos puso ang bawat salitang sinabi ni Zachary. Nadama ni Francesca ang emosyon. Noon gusto kong matuto ng modernong medisina, pinagalitan ako ni Mr. Felch ng husto. Sinabi niyang nakalimutan ko na raw ang pinagmulan ko at ang tradisyonal na medisina ang pinakamahusay sa mundo ng panggagamot. Kapag nag-aral daw ako ng mabuti at mag-focus, magiging mahusay akong doktor. Pero matibay ang paniniwala ko na kung pagsasamahin ang pinakamaganda sa tradisyonal at modernong medisina, makakamit ang tunay na kahusayan. Sa kasamaang palad, hindi kami nagkasundo at wala sa amin ang nakumbinsi ang isa. Sa huli, naghiwalay kami ng landas. Naaalala ko pa ang araw na umalis ako. Malakas ang ulan noon at tumanggi siyang hayaan akong kumuha ng kahit ano mula sa bahay. Wala akong nagawa kundi umalis sa gitna ng ulan. Binalaan niya akong huwag banggitin ang pangalan niya kung sakaling magkaroon ako ng problema sa hinaharap. Nangako akong babalik bilang pinakamahusay na doktor sa mundo. Gusto kong patunayan ang sarili ko sa kanya. Pero bago pa ako makabalik, wala na pala siya. Dito ay napabuntong hininga si Francesca. Hindi ko alam kung naisip niya ba ako pagkatapos noon. Kapag naaalala niya ako, galit pa rin kaya siya o ipinagmamalaki niya ako. Siyempre ipinagmamalaki ka niya, pag-aliw ni Zachary. Kung hindi, hindi niya sasabihing hanapin kita. Tama ka, mapait na ngumiti si Francesca. Sige na, bumalik tayo sa mahalagang usapan. Nasaan ang reseta? Nasa kay Ben, tiyak na sagot ni Zachary. Kapag pumunta ka roon mamaya, tingnan mo kung si Ben nga ang pasyenteng nasa vegetative state. Kung siya nga iyon, pagalingin mo siya. Pagkatapos nyun, makikita mo ang reseta. Tinaasan siya ng kilay ni Francesca. Paano mo nalaman na pupunta ako roon ngayong gabi? May sakit si Alpha. Kahit gaano kakagaling na doktor, imposible pa ring gumaling siya sa loob lang ng ilang araw. Kahit gumaling pa siya, gugustuhin mo pa ring makita ang anak mo. Huminto sandali si Zachary bago nagsalita sa pagod na tono. Miss Francesco, napakahina ng pakiramdam ko ngayon at nahihirapan akong magsalita. Pakiusap, tigilan mo na ang pagtatanong ng mga hindi mahalagang tanong.